At dahil winter na nga dito sa Melbourne ay wala nang kasing sarap pa sa paghigop ng sabaw sa malamig na gabi. And for tonight's video ay gagawa ako ng bulalo for dinner dahil matagal na nga itong nire-request ng panganay kong anak. At dahil alam ko isa ito sa mga paborito niya kaya heto at pagbibigyan ko siya lulutuin ko for dinner tonight. Mamalengke nga ako today at nakita ko itong mga beef bones at saka oxtail kaya binili ko na rin. Pag nagluluto ako ng bulalo ay naglalagay ako ng maraming buto-buto ng baka para mas lalo talagang manunuot ang lasa ng ating sabaw. So, ang una ko ang ginawa ay nagpakulo muna ako ng maraming tubig tsaka ko na nilagay ang buto-buto ng baka pati na rin ang ating oxtail. Nang dahil malalaki nga ang mga buto-buto ng baka na nabili ko kaya parang mapupuno na itong ating kasirola kaya dinagdagan ko na lang ng hot water. At sinunod ko na nga nilagay itong ating spring onion at sangkatutak na sibuyas tsaka ko na rin nilagyan ng maraming patis tsaka maraming paminta. Mas maganda sanang gumamit ng whole peppercorn kaya lang wala ako sa cupboard kaya ito na lang ang ginamit ko, ang crushed paminta. And then, umpisahan ko nang slow cook itong ating baka sa pinakamahinang apoy sa loob ng 4 na oras. At habang naka-slow cook nga itong ating baka ay inumpisahan ko na rin i-prepare ang mga gulay na ilalagay ko sa ating bulalo. Meron pala akong green beans, corn, potato, Chinese cabbage at saka spring onion. At inumpisahan ko na nga paghiwa-hiwain itong aking mga gulay para mamaya ay ready na kapag nilagay ko na sa ating bulalo. Minsan lang talaga ako gumawa ng dish na to kaya kung meron kayong kakaibang way sa paggawa ng bulalo, please comment below para next time matry ko at ma-improve ko naman ang paggawa ko nito. Minsan kasi mas gusto ko rin na itatry ko ang recipe ng ibang tao kasi mas nai-improve ko pa kakayahan ko sa pagluluto. And believe me, mas lalo tayong nagiging adventurous sa kusina kapag nagtatry tayo ng iba-ibang recipe ng bawat tao. Isang kagandahan dito ay marami tayong natutunan at mas mai-improve pa natin ang ating kakayahan sa kusina at mas lalo pang sasarap ang ating mga luto. Sa totoo lang talaga, dati hindi naman talaga ako marunong magluto pero dahil sa gusto kong nagtatry ng iba-ibang recipe kaya heto, natutunan ko na rin. Anyway, balik nga tayo dito sa niluluto ko. After 2 hours na pag slow cook ko nitong baka ay tinanggalan ko na ng mantika sa ibabaw pati na rin yung mga dumi. Pagkatapos nga ay nilagay ko na itong ating mais tsaka ating patatas dahil sila nga ang mga gulay na matagal maluto tsaka ko na rin dinagdagan ng chicken stock para mas lalong manunuot ang lasa ng ating sabaw. At pagkatapos ko nga ilagay itong ating mais tsaka patatas ay tinakpan ko ito at in-slow cook ng another 1 hour tsaka ko nilagay itong ating green beans. And hooray! Syempre, hindi mawawala ang pagsaing natin ng kanin dahil wala nang mas masarap pa sa mainit na sabaw kapag mayroong mainit na kanin. And after 3 hours nga na pag slow cook nitong ating baka, pagkatapos kong ilagay itong mga gulay, tsaka ko na rin ito tinikman at tinimplahan pa ng maraming patis, paminta at saka chicken stock. At hinayaan ko pang mas slow cook ito ng another 1 hour para mas lalong malambot ang ating baka. And taran! After 4 hours na pagluto nitong ating bulalo ay lalagay na natin itong ating spring onion and now it's ready to serve. Tara na at umpisahan na nating humigop ng mainit na sabaw sa isang malamig na gabi. Thank you guys for watching. That's all the ganap for tonight. Have a nice evening everyone. God bless you. Follow for more videos.